Si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay po pwedeng kumilos kahit saan, kahit kailan, at kahit kanino pa man? Siyempre naman, dahil siya ay Diyos. Kung gayon, bakit kung minsan nililimitahan natin ang Diyos? Yan po ang isa sa pupwedeng makita natin sa mga pagbasang narinig natin. Unang-una, syempre sa ating gospel reading, narinig natin ang galit ng mga mismong kababayan ni Kristo sa Kanya. At ang isa sa pinakaugat ng galit nila ay ang malasakit niya sa iba. Pag sinabi pong iba, yung mga hindi Hudyo, yung mga pagano, yung mga hentil. Kasi mataas ang tingin ng mga Hudyo sa kanilang sarili. Halimbawa na lang, pagdating sa kaligtasan, para sa kanila, sila lang ang mayroong karapatan. Naririnig, nababalitaan na niya si Kristong nagliligtas ng iba. Kasi bago ang tagpong ito, nagpapagaling na siya, gumagawa na siya ng mga himala at milagro sa iba. Nangangaral na siya sa iba. At sa kanyang pangangaral, sinasabi niyang mahal ng Diyos kahit ang iba. Katulad na lamang sa Ebanghelyo ngayon, yung babaeng balo sa Sarepta at si Eliseo, si Naaman na taga-Syria. Ayaw nila ito. Hindi sila naniniwala dito. Sapagat para sa kanila ang Diyos ay kikilos lamang para sa kapakanan ng mga Hudyo. I think ito ay isa sa mga dahilan nga kung bakit hanggang ngayon may mga Hudyo na hindi naniniwala kay Kristo bilang tagapagligtas sa Diyos na totoo. Yan ay sa kabila ng hitik sila sa mga patunay ng katotohanan ng pagiging Diyos ni Kristo. Nandoon sila sa lupa na dinaanan ng Panginoon. In the first place, nandoon sila sa lupa na pinagsilangan ng Panginoon, nilakhan ng Panginoon, kinamatayan ng Panginoon, lugar kung saan muling nabuhay ang Panginoon at hindi nila po pwedeng pasinungalingan yan. As a matter of fact, kung tayo po ay mag-pilgrimage sa Holy Land, ang isa sa pinaka-magagaling na tour guides ay Hudyo. Napakarami nilang nalalaman tungkol sa katotohanan naman talaga, tungkol kay Kristo. Pero hindi pa rin sila
naniniwala sa kabila nito. At ang isa sa malaking dahilan, ang Diyos ay kanilang nililimitahan. Di nila matanggap na ang tagapagligtas ay tagapagligtas din ng iba. Kahit nga po, si Kristo mismo dinidiscriminate nila, na Hudyo ng tulad nila. Isa sa malaki ding dahilan, katulad sa ating Ebanghelyong napakinggan, at si Kristo hindi nila mapaniwalaan, sapagkat sa tingin nila'y kilala na nila siya. Kababayan alamang pamilya na pinagmulan. Nakitang lumaki, nakitang nagkaisip. Alam nilang si Kristo ay hindi nag-aral sa mataas na paaralan o walang mataas na pinag-aralan according to their standard kung paano nag-aaral dati ang mga kilalang guro sa kanilang lipunan. Wala si Kristo niya. Hindi sila makapaniwala na si Kristo ay sugungan. Di ba? Sa kaugnay na sipi sa Ebanghelyo, tatanungin din nila, sino ba yan? Saan niya nakuha ang karunungan yan? Paano siya nakagagawa ng mga milagro? Di ba ang pamilya niya ay kilala natin, taga dito? So kahit si Kristo, na Hudyo ng tulad nila, hindi pa rin nila mapaniwalaan sapagkat ang Diyos nga po ay kanilang nililimitahan. Para sa kanila ang Diyos ay para sa mga Hudyo lang. Para sa kanila ang Diyos ay nasa langit lang. Para sa kanila ang Diyos ay banal at hindi dapat sumama sa mga makasalanan. At hindi nila nakita kay Kristo yan. Mga kapatid, hindi po kaya tayo rin kung minsan ay nagkakaroon ng pagkakamaling ganyan. Na ang Diyos ay ating nililimitahan. Halimbawa, nililimitahan natin ang Diyos sa simbahan lang. Na para bang ang Diyos ay pinupuntahan lamang natin dito sa simbahan at pagkatapos ay iniiwan. Sapagkat kung naniniwala tayo talaga na ang Diyos ay nasa kahit saan, maiwasan natin ang magkaroon ng maraming kasalanan. Tama naman kahit sa loob ng simbahan ay nagkakasala din tayo. Halimbawa ngayon, medyo humahaba na yung sermon ko, iniisip mo na, Father talaga, haba-haba mong sermon. Pero iba pa rin sa pinagtatrabahuhan natin sa labas ng simbahan. Mas marami tayong nagagawang kasalanan. Gayun din naman, ililimitahan natin ang Panginoon sa paraang hindi natin siya makita, magawang makita o igalang sa iba. Pirmis natin sinasabi, lalo na pag nag-aargabyado tayo, may karangalan tayo, may dignidad tayo, sapagkat tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Bakit? Tayo lang ba? Tayo lang ba ang nilikha ng Diyos? Tayo lang ba ang may karangalan, dignidad na galing sa Diyos? Kung nakikita natin ang ating Panginoon sa iba, bakit natin sila sisiraan? Bakit natin sila lulukohin? Bakit natin sila babastusin? Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang paggaling ni Naaman sa kanyang ketong. Pero nagsimula ito nang siya'y makinig sa isang alipin. Imagine, si Naaman, general to, taas ang tungkulin. Pero nakinig sa isang alipin. Sa isang alipin na hindi pa niya kalahi. At doon nga po nagsimula ang kanyang paggaling.
Dahil kumbaga naniniwala din siya na ang Diyos ay pupwedeng kumilos kahit sa mga taong mas mababa kaysa sa Kanya. Tayo po ba, nakikinig tayo sa mga taong mas mababa ang katatayuan sa buhay kaysa sa atin? Hindi nga ba't minsan hindi man natin sabihin ay nasa sa isip natin, teka. Ako ang nanay, ako ang tatay, ako ang magulang, ako pa bang makikinig sa kanya? Anak ko lang siya, ako ang boss dito ah. Mas mataas ang pinag-aralan ko sa kanya. Ako ang mas matanda, mas marami na akong nalalaman. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Pakinig ka sa akin. Sino ba itong magsasalita na ito? Ang Diyos ay ating nililimitahan pag ganyan. Gayun din, pag nagkakaroon tayo ng problema, napakadali para sa ating isipin na iniiwan tayo ng Diyos. Hindi ba natin naiisip na kahit sa mga problema natin, na hindi naman necessarily galing sa Diyos, ang Diyos ay pupwede pa rin kumilos? Kahit nga sa pagkakasala natin ang Diyos ay pupwede pa rin kumilos. Sapagkat yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung saan nandoon ang pagsuway, mas lalong nandoon ang grasya ng Diyos. Sabi ko nga hindi naman pwedeng talunin ng demonyo ang Diyos. Sa bawat isang move ng demonyo, mas maraming moves ng Diyos. Bago pa lang tayo magkasala, nandun na ang biyaya ng Diyos. Habang tayo nagkakasala, nandun pa rin ang biyaya ng Diyos. Pagkatapos na tayo magkasala, mas lalong nandun ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay po pwedeng kumilos. Kahit saan, kahit kailan, at kahit kanino pa man, huwag po natin siyang limitahan sapagkat kung papaano ang mga kababayan na ni Kristo ang nagsayang sa Kanya, masasayang din po natin ang kaligtasang hatid ng Panginoon sa atin sa buhay na ito at maging sa buhay sa kabila kung lilimitahan natin siya sapagkat malilimitahan din natin ang mga grasya na po pwede nating makuha. Gusto nating ma-bless tayo at kapag sinabing gusto nating ma-bless tayo, sa salitang kalye, gusto nating pumaldo. Gusto nating pumaldo. Yung siksik, liglig at umaapaw ng mga biyaya. Kung gusto nating pumaldo sa mga biyaya, huwag nating lilimitahan ng Diyos. Sapagkat kapag hindi natin lilimitahan ng Diyos, kapag nandun pa rin ang ating pagsunod sa Kanya, ang ating pananampalataya sa Kanya, ang ating pagmamahal sa Kanya, kahit saan at kahit kailan, hindi lamang po tayo makakaiwas sa mga kasalanan, kundi mas ma-appreciate at mas makukuha, mas ma-enjoy at mas mararanasan pa natin ang mga biyayang ibibigay na yan. Kahit na sa panahon ng mga problema. Hindi ba paldo yung biyayang yan? Sapagkat in the first place, hindi naman natin tinitingnan ang problema bilang biyaya. Pero kung ang Diyos ay hindi natin lilimitahan, kung ang Diyos ay bibigyan natin ng laya, if we'll let God become God in our lives, papaldo tayo sa mga biyaya. Sapagkat kahit na mga problema, makikitahan natin ang oportunidad for growth in our faith, in our relationship with others, especially with God. Doon tayo papaldo. Kapag hindi natin nilimitahan ang Diyos sa buhay natin. Ito sana mga kapatid ang ipagdasal nating biyaya sa misang ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong
kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal na mahal niya ako. At walang makapipigil sa Kanya para kumilos sa buhay ko. Alam kong diringgin, pero pwede ko siyang limitahan kung hindi ko siya paniniwalaan. Samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, lagi akong nagdarasal ng biyaya mula sa iyo. Ang mali sa akin ay madalas nililimitahan kita. Hindi ako nakikinig sa mga taong pinapadala mo para gabayan, paalalahanan ako, para bawalin ako sa kasalanan ko, sa mga pangyayari, sa mga nagiging karanasan ko. Kahit na sa mga nagiging mga problema ko, hindi ko nakikita ang pagkilos mo. Hindi dahil sa ayaw mong kumilos, kundi dahil sa nililimitahan kita. Pasensya na, Panginoon, mula po ngayon, mas bibigyan kita ng laya. Mas sasampalataya ako na ikaw na Diyos ay kikilos kahit ano sa buhay ko. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, kung mas patatatagin at mas palalawakin natin ang pananampalataya, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Napakaraming paraan ng Diyos upang ikaw ay bigyan ng kaligtasan. Huwag mo siyang limitahan. Basta ano man ang mangyari, sumunod ka sa Kanya. Magpakabuti ka. Sumampalataya ka. Maghintay ka. Maging matyaga ka. Magpakababa ka. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amin. Pag-aalay. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan.
Manalangin tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihainawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulang tagapagbigay ng pagkasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamauin mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po sana ang aming mga ipagdadasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Heso Kristo, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghen mo po ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Kordero Diyos, ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mga palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. ng iyong pangalan. Walang kapantay sa lupa at kalangitan. Maging ang sanggol na wala pang malay, sammitang papuri sa pag-ibig mong taglay. Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Kapag minamasdan ko ang buwan at mga bituin, o dinadama init ng araw at samyo ng hangin, ano ang tao upang alalahanin, bigyan ng biyaya at iyong kalingain? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Maging ang anghel sinugo upang maglingkod, ang sanlilikha sa kanya ay sumusunod. Binigyan mo siya ng dangal bilang anak, hinango sa dusa at pagkasadla. Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? At minahal mo ng walang hanggan. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang pagkasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna tayo saglit. Sandali lamang pong pahiram ng sandali. Ngayon po ay gaganapin natin ang pagtatalaga ng mga bagong miyembro at pagkasariwa ng tungkulin na samahan ng Mother Butler Mission Kills dito sa ating Quasay Parish. Minamahal naming Reverendo Padre Joseph Fidel Raura, narito po ang mga kasapi ng Mother Butler Mission Guilds na nagnanais maglingkod sa inihahandang parokya ng Mahal na Birhen ng Lazaret. Mula sa SPPC ng Mountain View Birhen ng Fatima. Mula sa SPPC ng Harmony Hills 1, Santa Monica. SPPC ng Francisco Homes, San Lucas. SPPC ng Marigold, San Antonio de Padua. SPPC ng Galahapmay, Birhen ng Santo Rosario. SPPC ng Tierra Benita, San Miguel Arcangel. Mga kapatid, ikinagagalak ng Panginoon at ng kanyang bayan ang inyong pagkakaloob ng inyong sarili sa paglilingkod. Bilang patunay ng inyong kagustuhan at kahandaan sa paglilingkod, ipahayag ninyo ang inyong dapat na panuntunan bilang Kristiyano. Nakahanda ba kayong maglingkod sa simbahan bilang mga huwarang kasapi na samahang pansimbahang iyong kinabibilangan? Opo, nakahanda po kami. Nakahanda po ba kayo ng taus-pusong paglingkuran ng bayan ng Diyos nang may pagmamalasakit at paggalang sa Diyos? Opo, nakahanda po kami. Nakahanda po ba kayong italaga ang inyong sarili sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng paghahay ng mga gawain at proyektong naayon sa aral ng ating Panginoong Jesucristo? Opo, nakahanda po kami. Nakahanda po ba kayong maging uwarang pamunuan at nakahandang magtanggol sa pananampalatayang Kristiyano? Opo, nakahanda po kami. Humarap kayo sa bayan ng Diyos. Inaaniyahan ko po lumapit ang mga sponsors ng lingkod ng mga bubuo ng Mother Butler Mission Kills. Haharap po kayo dito. Iyamang inihayag ninyo ang inyong pangako at kahandaan sa paglilingkod. Iyuko ninyo ang inyong ulo para sa pagkabasbas. Mga kapatid, ipanalangin po natin ang mga lingkod ng simbahan na ito. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng biyaya at pagkapala. Basbasan mo po ang mga lingkod nasa iyong harapan. Tulungan mo po kanilang mabigyan ng kaganapan ng kanilang tungkulin
naglalayong ikaw ay parangalan upang ang pananampalataya ay mapalaganap at ang simbahan at bahay na ipaglingkuran. Bigyan mo po sila ng lakas sa gitna ng kanilang kahinaan, talino at isip, karunungan sa oras ng kakulangan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Mangyaring humarap kayo sa bayan ng Diyos. Mga kapatid, sila po ang nag-aayos ng ating altar, naglilinis ng sanktuaryo, ng sacristy. Sila po ang naghahanda ng mga alay. Sila po ang Mother Butler Mission Guilds dito sa ating Kwasay Parish. Palakpakan po natin sila. Magsitayo po tayo. Holy gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling pusilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay po ninyo. Salamat po. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging danisay. Ang Birhen mong umibig ay walang sinlangis, pagsintang sa nalinis sa'yo hanggang